Magandang umaga mga kabaps. Sa ating ikalawang araw, narito muli ang Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o VAS upang magbahagi ng isa na namang webinar patungkol sa mga Philippine National Standards o PNS. Bago po kami magpakilala, nais lamang naming hilingin sa mga kasama po nating participants dito sa Google Meet na mag-heart react kung kami ay inyong malinaw na naririnig. Ayan, maraming salamat po mga kabaps at sa mga kababayan po natin na affected po ng bagyo, naway ligtas po tayong lahat. Stay safe po palagi no mga kabaps. Para po sa ating webinar na ito, ako po si Daniela Pascuan ng BAPS Information Technology and Communications Unit at kasama ko ngayong araw si Miss Grace Salas at kami po ang inyong moderators ngayong araw para sa webinar na ito. Hi Miss Grace, ready ka na ba? Hello, Danny. Magandang umaga sa iyo at sa ating participants. Yes, Danny, ready na ako sa date na ating webinar na pinamagatang Pamantayang Organiko, a webinar series on PNS for organic agriculture. Kahapon, nakadalawang topics na tayo about organic crop production, post-harvest and processing, at organic swine code of practice. Ngayong araw ay dalawang PNS tungkol sa organic poultry at organic ruminants code of practice ang ating tatalakayin. Nakaka-excite naman ang mga bagay na matututunan natin ngayong araw, Miss Dani. Bukod dyan, may very good news din kami sa ating licensed professionals dahil makakalikom kayo ng CPD unit sa ating 3-day webinar. Para sa ating licensed agriculturists, meron pong nilaan na 8 CPD units at para naman sa ating mga licensed veterinarians, may 1.5 CPD units naman kung makakapag-comply kayo sa requirements. Ayan po, meron tayong requirements for certificate with CPD units. Miss Dani, ano-ano nga ba ang mga requirements natin para makakuha ng certificate of participation na may CPD units for our licensed professionals? Thank you, Ms. Gray. Para makakuha ng certificate na may kaakibat na CPD units, mangyari lamang po na sagutan at isubmit ang parehong pre-test at post-test na may evaluation feedback form at ang ating attendance form bawat araw. Ang pre-test po ay ibinigay na kahapon during our day 1 ng ating webinar. Ang post-test at evaluation form naman ay bubuksan sa pagtatapos ng ating 3-day webinar. At mayroon din po tayong attendance form sa bawat araw ng webinar. Ang ating attendance form for day 2 ay nakalagay na din sa ating chat box. So dapat makomply po natin itong lahat para makuha po natin yung Certificate of Participation with CPD units. Paalala din po sa ating mga participants na namomonitor po namin ang oras ng pagtutok ninyo sa ating webinar, kaya make sure po na stable po yung ating internet connection at nagpa-participate po tayo throughout our webinar. Dagdag po dito, ang makakakuha ng CPD units for this webinar ay ang participants po natin exclusively dito sa Google Meet platform. Alinsunod po ito sa PRC Resolution number 1948 kung saan yung issuance po ng CPD units ay hindi inaalaw yung paggamit ng Facebook or similar social media platforms para po sa pag-deliver ng mga CPD programs. Ito po ay na-announce na rin po namin nung mga nakaraang webinar at nasa post din po during our registration. Yan. Ayan, maraming Ayan. Maraming salamat, Miss Dani, para sa pagbanggit kung ano-ano nga ba ang requirements para makakuha ang ating mga licensed professionals ng corresponding CPD units nila mula sa ating 3-day webinar. And for sure, excited na ang ating mga participants. Kaya naman magkakaroon muna tayo ng recap quiz para malaman natin kung meron bang natutunan ng ating participants sa mga pinag-usapan kahapon. Para sa ating quiz, mangyari lamang na magbukas ng panibagong browser ang inyong cellphone, laptop or anumang gadgets, devices at magtungo sa www.slido.com at i-enter po natin ang code na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen.
Pagkapasok po ay palitan ng pangalan gamit ang format na ilagay ang full name at ang inyong organization kung saan ka napapabilang para ma-recognize po namin properly ang participants na nakikilahok. Ayan no, Miss Gray. Muli po yung po natin para po sa Slido is 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7. Hintayin lamang po natin ang saglit para kita po na kung sino ba yung kasama natin ngayon, no, Miss Gray, sa ating webinar. O, hintayin natin mas marami sumali sa ating mini quiz. Ayan, mukhang madami na, no, Miss Gray. Pwede na siguro tayong mag-umpisa sa ating quiz. Para po sa ating unang katanungan, ang tanong po ay tungkol ang ating katanungan po ay true or false, or products from buffer zones may be sold as organic. So, true po ba ito or false? Maaari na pong magsagot ang ating mga participants. Tingnan natin kung talagang nakinig sila kahapon na Miss Gray. Ano kaya ang ating sagot? Ang karamihan sa mga participants natin nagsagot ng false. Ano kaya ang tamang sagot para sa katanungang ito? Oo nga, Miss Dani. Karamihan sa kanila, Miss Gray, nakinig naman kahapon. Mukha nga. Oh wow, ang nangunguna sa ating leaderboard ay si Sir Brian Amante Belen of Marison Farm. Wow, talagang ang attention talaga ni Sir, talagang wala akong masabi. At sa pangalawang katanungan naman ay, what is the term used when the same operation produces visually identical products from both organic and non-organic systems? Is it parallel production, split production, or organic production? Ayan, yung tamang kasagutan, no, ay yung parallel production. Karamihan sa ating participants, tama yung kanilang sinagot. Tingnan natin sino na yung nangunguna ngayon sa leaderboard. Kanina ay yung ating kasama ang nangunguna. Ngayon naman, ang nangunguna sa leaderboard ay si Miss Elaine Punot. Congratulations po. Sana po sa mga susunod na tanong, kayo pa rin po yung number 1. Tingnan po natin dun sa susunod na katanungan. Para po sa pangatlong katanungan, true or false po muli, breeding techniques such as embryo transfer and genetic engineering are not allowed in organic swine production. So is it true or false? Tingnan po natin.
Ayun po, paumantin po sa konting technical problems po. Para po sa kasagutan ng nadarami, yung sagot po nila ay true. Meron tayong 71% ng ating participants yung sumagot ng true. Tingnan po natin yung tamang sagot. Ayan, tama po yung kasagot ng marami sa atin. Tingnan po natin sino yung nangunguna ngayon sa leaderboards. Nakita na nila agad yung kasunod na tanong. Miss Gray, alam na nila kagad ano yung Ang tanong na galing. kasunod. Madaya, ayan. Daya Sunod po, na, ang bilis. oo. Para po sa ating nangunguna sa leaderboards ngayon, si Miss Maria Diana DM Rendon. No? Congratulations po. Pangalawa na po ngayon si Miss Congratulations Aline po. Punot. Tingnan natin, babawi kaya sa Miss Aline. Sa ating susunod na katanungan, what do you call plants, plant parts, or mushroom harvested from natural sites that are not cultivated or managed? Is it perennial crop, wild harvest, or organic product? Wow, ang bibilis talaga nilang sumagot, Miss Dani. Talagang makikita mo talagang focus sila kahapon. Nakikita niyo po ako. Ayan, ang tamang sagot po is wild harvest at talagang halos lahat for the total of 77%. Ang gagaling po ninyong lahat. Tingnan po natin sino yung nangunguna ngayon sa leaderboards. Hintay lamang po tayo ng ilang segundo dahil nagkakaroon pa ng konting technical difficulties po dun sa end po ng ating moderator. Ayan, Miss Dani, kita na si Miss Diana ulit ang ating nasa leaderboard. Napakagaling. At bumabalik po si Sir Brian naman. Lumalaban na si Sir Brian. Naglalaban Kanina sila nawala dalawa. siya sa leaderboards eh. Tingnan po natin sa susunod na tanong. Para po sa kasunod na tanong, what is the main purpose of keeping records and inventories in organic production and processing? So, is it to monitor expenses and sales, to ensure traceability and verify compliance with organic standards? Or lastly, is it to reduce labor and production costs? Para medyo mahirap tong tanong natin ngayon, Ate Gray. Tingnan natin kung alam nila yung tamang sagot. Kampante ako, pakiramdam ko sa sobrang focus nila yesterday, masasagot nila agad yan. Yung karamihan sa kanila, sigurado sa kanilang sagot. Ang kanilang pinili dito sa tatlong ating choices is yung pangalawa. Ensure traceability and verify compliance with organic standards. Tama kaya to, Ate Gray? Tingnan natin. Wow, ang galing talaga ng ating participants ngayong araw, Ate Gray. Talagang attentive sila sa ating webinar. Tingnan natin sino naman yung Totoo. nangunguna ngayon sa leaderboards. Ayan, nangunguna pa rin si Miss Diana, Maria Diana. Congrats po muli. Ang Congrats po, ma'am. panglima po nating tanong.
Para sa ating panglimang tanong, true or false po ito? The application of raw and decomposed manure is allowed in organic agriculture. Is it true or false? Ayan, lumabas na agad ang resulta at ang kanilang napili ay false with 65% na kasagutan. Ngayon naman, Miss Dani, tingnan natin kung sino na naman ang nangunguna sa leaderboard. Actually, Miss Gray, nabalitaan ko mula sa ating moderator na yung leaderboards natin na hindi gumagalaw. Naku, tingnan natin kung sa dulo ay magiging okay na siya. Ayan, okay na siya, Miss Gray. Sa ating pang-anim na tanong, ang nangunguna muli ay si Miss Maria Diana. At congratulations po muli. Tingnan po natin sa mga susunod na tanong pa. Sa ating next question, which of the following is not a biosecurity measure observed in an organic swine farm? So yung una po, disinfection at entry and exit points of the farm and buildings. Hand washing and showering before farm entry. At lastly po, not changing footwear when entering animal housing. Ano kaya yung sagot ng ating participants? Nakaka-excite. Oh, ang bilis! Tingnan natin, ang kanilang sagot ay yung huli po nating choice, not changing footwear when entering animal housing. At tama po yung kanilang sagot. Tingnan natin sa leaderboards, Miss Gray. Nakaka-excite to, Miss Dani. Ayan, nagkapalit na ng kapalaran. Charot. Ayun, ang nangunguna po sa ating leaderboards ngayon, si Sir Brian. At pangalawa na ngayon, si Miss Maria Diana. Talaga ang competitive nila, Miss Gray. Naglalaban yung top 1 at top 2 natin. Tingnan natin dun sa huling tanong. Para naman sa ating huling tanong, true or false? Fostering is allowed to ensure sufficient nourishment and survivability of piglet. It is true or false? Excited na ako makita kung sino sa dalawang ating top 2 sa leaderboard ang magna-number 1 dito sa question na to. Ang bilis talaga, Miss Dani. Kanila napili is true with 90% nasagot. Antayin na po natin kung sino nangunguna na ngayon. Talagang bumabawi ngayon si Sir Brian. Congratulations, sir. And congrats to our top 2, Miss Diana. Maria Diana, sorry po. Congratulations po sa inyo. Ayan po, no, mga kabops, maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating recap quiz. Kitang-kita na nakinig talaga ang ating participants kahapon. Congratulations po muli sa ating top players. At bago tayo magtungo sa ating unang speaker, nais ko munang ipaalala ang ating house rules. Nakikita po ninyo ito sa ating screen. All right. Alam kong excited na ang ating mga manonood. Kaya without further ado, ipapakilala ko na po ang unang speaker ngayong araw na magbibigay ng kaalaman patungkol sa PNS BAPS 370-2023 Organic Poultry Code of Practice. He is a graduate of Doctor of Veterinary Medicine and Doctor of Philosophy in Animal Science from the University of the Philippines, Los Baños. Currently, he is an assistant professor and head of the Animal Nutrition Division of the Institute of Animal Science in UPLB and a member of the UPLB Interdisciplinary Study Center for Organic Agriculture.
He is a member of the technical working group of various PNS related to organic agriculture, PNS COP for organic swine production, organic poultry production, and organic animal feeds. To discuss the PNS BABS 370-2023, Organic Poultry of Code of Practice, let us welcome Dr. Noel Lumbo. Good morning. Am I clear? Good morning po, Doc Noel. Good morning, Yes po, Doc. malinaw Yes po. Sige, so let me share my presentation. Teka lang ha. Presenting. Nakalimutan ko na paano i-present. Matagal na ako hindi nakapag-present. So, ito. Teka lang. Paano ko ba ito i-ano? Dati na ano ko na ito. Hindi ko siya maklik. Hello, Doc Noel. Pwede niyo pong pindutin yung sa may lower right. Ito Lower pong right. parang, opo, yung pang-apat po. Di ba meron pong nakaklik na shaded gray? Yung pang-apat po sa kanan. Or pangatlo sa kanan. Hindi na siya nag-ano eh. Teka, stop muna ako. Sige Wait lang po. ha. Sorry. Stop sharing. Maybe kailangan ko ng entire screen na lang. Para kita. Okay, and then I'll open my presentation. Okay, kita na ba? Can you confirm, Ma'am Katrina or Ma'am Dani, if nakikita niyo na Hello ang po, organic Yes yes po. po, Doc. Kita na Okay, po, so Doc. can I start? Yes po. Thank you. So good morning, everyone. I am Noel. I am the vice chairperson who drafted the Organic Poultry Code of Practice, representing the research institution UP Los Baños. So hopefully, at the end of this training, ay makakakita na tayo ng certified organic products, no? Hopefully, kasi pinadali natin ang paggawa ng organic poultry sa ating latest Philippine National Standard. Ang tawag natin dito is BABS 370, na pirmahan nito ni Secretary Laurel noong 2023. So, nakahati ang ating pag-uusapan ng dalawa, Part 1 at saka Part 2. So, simulan muna tayo sa Part 1, kung saan i-check natin yung hugis ng hugis ng ating PNS. So ang ating PNS ay downloadable sa website ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Makikita natin na ito ay naka-PDF file at ito ang hugis niya, organic poultry. At dito naman nakikita yung mga technical working group members. So kasama natin si Dr. Erwin Cruz as chairperson, ako as vice chair, at saka members natin ay members ng BAFS. Meron din tayong from Benguet State University, Bureau of Bureau of Animal Industry, at members ng or yung CEO ng OCCP. Together with, of course, our advisor, Ma'am Karen Roscom before. Ang major parts ng standard for organic production ng manok ay meron siyang scope, normative references, terms and definition, poultry production management. At ang scope ng ating organic production ng poultry ay dapat ma-establish niya ang recommended practices para sa organic production of poultry. Kasama dito yung transport, slaughtering, packaging, and labeling to ensure na organic talaga integrity ng ating produkto ay napupunta sa ating mga clients ay dapat organically certified. So pagdating sa poultry production management, pag-uusapan natin conversion to organic poultry production, simultaneous conversion, poultry husbandry management. Pag-uusapan natin mamaya yung breeding and breeding animals. Napaka-importante din, pag-uusapan natin yung pagpapakain, poultry nutrition, yung mga allowed na mutilation and identification, poultry health, biosecurity measures para healthy ang ating manok,
Didiscuss din natin yung free-range area and housing, manure management, pest management, transport and slaughter. Pag-uusapan din natin paano i-document kasi napakalaking pagkukulang ng mga farmers natin na hindi sila nasi-certify ay dahil sa documentation or record keeping, packaging, at saka labeling. So, ang production ng manok natin ay hindi siya dapat katulad ng crops. So, ang conversion ng manok ay magsisimula tayo sa hindi organic, tapos i-convert natin siya into organic, depende sa bilis ng paglaki. So, ang pinaka-mabilis lumaki na manok natin ay ang broiler. So, pakainin muna natin siya ng commercial feeds for 14 days. Tapos, papakainin natin siya ng organic feeds and production system, ranging area. Dapat nakalabas sila for at least 6 hours sa labas for 14 days. So, kung maganda ang feeds natin, kaya tayong makapag-produce ng organic broiler in just 28 days. Yung 29th day, pwede natin siyang ibenta as organic chicken. So, napakabilis. Dati, hindi ganito ka-strict. Hindi ganito ka-bilis. Ngayon, mabilis na tayo makapag-produce ng organic broilers. So sabi nila, what if yung broiler ko, ginrow ko siya ng 14 days, tapos wala namang bumili? Nahihirapan ako sa organic feeds. So, ibabalik ko siya sa commercial feeds. Allowed ba yun? Yes, allowed yun. Kaya lang, pag nagpakain ka ulit ng commercial feeds, babalik ka ulit dun sa conversion ng 2 weeks. So, paulit-ulit yun hanggang mabenta mo yung manok mo. So, we recommend na pakainin mo na lang siya ng organic feeds kahit na medyo mahirap mag-produce ng organic feeds ngayon. But until na mabenta mo yung manok, huwag ka na lang bumalik sa commercial. Kaya, pag tinanong tayo, ang organic chicken ba ay pinapakain ng GMO? Yes. Pinapakain siya ng GMO. Kasi, meron tayong araw kung saan ang mga manok natin ay ina-allow natin na kumain ng commercial feeds para mag-gain niya yung magandang katawan, mabilis sila lumaki, para ready sila para by the time na sila ay ilalabas na siya sa ranging area, then magiging stronger na sila. Okay? So, hindi pwede na day old pa lang organic feeds na. Hindi pwedeng gano'n. So, yun ang wisdom ng ating Philippine National Standard. What if ang manok mo ay hindi broiler, Rhode Island Red? What if barred, Plymouth Rock? Hindi Plymouth ang pag-pronounce ha, Plymouth sa ating mga dual purpose. What if yung dominant breed ni Doc Erwin ang ginagrow natin? Then, instead of 14 days, dual purpose siya. So, yung mga lalaki nun, usually ginagrow siya for meat. 21 days muna, napakainin natin ng commercial feeds. And then, after 21 days, on the 22nd day, pagkainin natin siya ng organic feeds together with ranging for 31 days more para magkaroon ka ng organic dual-purpose type chicken for on the 52nd day. On the 53rd day, pwede mo nang katayin yung dual-purpose mo and then organic chicken na siya. Mas masarap ang mga manok na pinapakain natin ng mas matagal at pinapalakad kasi nagkakaroon siya ng mga collagen. Nagkakaroon siya ng tinatawag nating nitrogenous extractives. Tumataas yung inosinate levels. So, mas lumalabas yung tinatawag nating umami taste. Okay? Lalo na pag native, no? Ang native, ito ang medyo problema namin sa native because napakatagal nung conversion ng ating native chickens. 21 days muna siya napakainin ng commercial feeds. Bibilhin mo siya sa agri-vet supply. And then on the 22nd day, hanggang 69 days, ay dapat mo siyang pakainin ng organic feeds. So, buti na lang, meron na tayong Philippine National Standard for Organic Feeds. Ako yung chairperson ng gumawa nun. Discuss natin siya tomorrow. So, medyo matagal-tagal ang organic native chicken. Ang total growing period niya ay 90 days. At 90 days, pag maganda ang feeds, kaya mo siyang makapag-grow ka na ng 1.5 kilos pag maganda ang quality. Kaya lang pag more on damo, more on foraging ang ginagawa natin, tapos mais-mais lang tayo, 5 months ang aabuti ng native chicken para maging organic. But pag complete in terms of vitamins, minerals, and then meron siyang additional foraging sa labas, then
mas mabilis lumaki ang native natin. Regardless kung yan ay darag, zampen, huluhano, pwede rin siyang camarines, and others. Okay? And then pagdating naman sa layers, ito isa to sa mga medyo magagandang businesses na pwede niyong pasukin, yung pag-aalaga ng manok na paitlugin. Kasi ang taas ng demand ng organic eggs. In fact, ako yung consultant ng isang retail store sa mga SM. If you're familiar with Healthy Options, we are really striving to convert our farmers to organic. Pero wala pa kasi nakapag-produce na organic feeds. So, kulang pa. And hindi agad-agad sabihin na pag brown yung itlog ay organic. Mali po yun. Kasi ang organic it can be white, no? Yung puti. Tayo sa Philippines, 90% tayo puti, 10% ang ating colored na eggs. And wala pa nagpo-produce ng organic white kasi lumilipad sila. So the problem with white is that kahit na meron kang 12-foot na net, ang problem is pwede siyang lumipad. Tapos, dun siya mapupunta sa kapitbahay. So ang kapitbahay tuloy yung nagkukolekta ng itlog, di ba? So ang kagandahan ng brown ay hindi sila masyadong lumilipad, tapos mabait sila. So pag lumapit ka sa brown layer, lalapit din sila sa'yo. Pag lumapit ka sa white, tatakbo sila. So yun yung mga behaviors na chine-check natin, kaya wala tayong nakikitang organic white na chicken. But definitely, it can be done. How? By just giving organic feed in a free-range chicken for 14 days. Ganun kabilis. If you have organic feed, pakain mo ng 14 days sa free-range chicken mo, yung itlog niya on the 15th day is already considered organic. So, mas madali ang pag-aalaga or pagpo-produce ng organic eggs ngayon. Dati, 42 days. Nung 2016 standard, 42 days yon. Ngayon, ginawa natin 14. Ang ready-to-lay pullets, pag bumili ka, ganun din. Pagdating ng ready-to-lay pullets, convert mo siya slowly, transition mo siya into the organic feeding. Pag 14 days of organic feeds with ranging, yung RTL mo, yung first eggs nila, after 14 days will be organically certified na siya. So, napakadali gumawa ng organic eggs. Unfortunately, ang problem natin is wala tayong organic feeds pa. But hopefully, we can produce that in 2026. Sa ibang mga poultry species, pag Pekin, ang Pekin kasi para siyang broiler ng mga ducks. So, ang bilis niya lumaki. Ganun siya. So, pareho sila ng broiler. 14 days na after hatching, pakainin natin ng commercial, and then pakainin natin ng organic feed with ranging for another 14 days, harvest na siya agad at 28 days. Masashock kayo pag nag-alaga kayo ng Pekin. Kasi ako nag-alaga ako ng Pekin dito sa UPLB, ang bilis din talaga nila lumaki. Kaya lang ang bilis din nila kumain. So, magastos siya. And then we have the Muscovy duck. So, ito yung bibe na tinatawag. So, pag gusto nating magbenta ng organic na bibe, 21 days ang ating pagpapakain ng commercial feeds, and then 31 days before harvest, total of 52 days. So parang parang broiler, tapos parang dual purpose yung atake natin sa pag-grow ng Pekin at saka Muscovy. Pagdating naman sa pag-aalaga natin ng balut, if you want to venture into organic balut, venture into organic salted eggs, or just simply producing organic duck eggs, ang ating i-recommend is Itik Pinas kayo mangbili. Hindi tayo pwedeng bumili ng ng Itik Pinas, itim at saka kaki, because these are the paternal line ng ating Itik Pinas duck. So dapat ang i-grow lang natin is kayo manggi as a grower. Yung mga multiplier farms, nucleus farms, yun yung merong Itik Pinas, itim at saka kaki. So this can be grown for up to yung normal production natin na commercial feeds. Again, at least 14 days, dapat napakainin natin sila ng organic feed. On the 15th day, pwede ka na magbenta ng organic egg na ducks. And of course, dapat fertilize siya para organic balut, di ba? So organic balut,
from the time na siya ay 15th day, fertilized egg, then i-ano siya, i-incubate siya for 14 days para sa balot mamatong and balot sa puti, like that. So baka kayo pang first time, no? Baka kayo in the first to sell organic balut with this information that we are sharing with you. For RTL, dapat 30 days na pakainin natin siya ng organic feeds before siya maging organic balut or organic duck. Meron din tayong recommendation para sa conversion ng quail. So para sa broiler ng quail, 21 days from hatching and continue to at least 90 days of age or at least 69 days before harvest. So pag gusto mo ng karne, pag itlog naman, for new flocks, kailangan mapakain sila ng 14 days before considered organic. And then for RTL, 14 days then. And you know, ito nakakatawa sa quail. We don't range quails. Kasi pag ang ating quail ay i-range, lilipad yun, wala kang harvest, no? So, ito nakakatawa. If meron kang organic feed, just feed it to the caged quail. Yun lang yun. Hindi tayo nagre-range ng quail. And baka kayo pang first to market the organic quail eggs kung magagawa niyo yan. But of course, you have to look for organic feeds para magawa niyo yan. So napakaganda or potential for quail eggs organic, no? So there will always be buyers for that. Organic products are niche markets pa ngayon, but because of the high value, mahal yung product, meron namang market, so why not, diba? Enter this industry. Pwede ka rin magbenta ng organic turkey or pabo. 14 days from hatching, kailangan mo siyang pakainin ng commercial feeds, and then 30 days mo siyang alagaan para maging organic turkey. Yung native turkeys natin talagang mabagal lumaki, pero meron tayong mga double-breasted broiler varieties ng turkey na pwedeng gamitin for this purpose. So, if you want organic turkey, 30 days lang ang kailangan na magpakain ng organic feeds. So I hope the conversion is very clear, ha. Iba ang conversion ng vegetables, iba ang conversion ng crops. Ang crops, pag nag-organic ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Tuloy-tuloy na organic 'yun. But in organic production ng manok ay pwede kang pabalik-balik from organic to non-organic because every time na lumalabas yung flock mo, darating yung bagong sisiw mo, hindi siya nire-require na organic chick ang iyong bibilhin. Bibili ka lang ng regular chicken, wala namang GMO na chicken sa Pilipinas so far, then whatever you have, whatever poultry you brought in, bagong conversion yun every time. New conversion. Hindi siya pwedeng sabihin mo, ay bawal ka na bumalik sa commercial kasi hindi. But if nag-commercial ka, ang manok, ang native mo, 60 plus days mo siyang inalagaan ng organic. Tapos walang bumili, babalik ka sa commercial. Imagine, babalik ka ulit sa 69 days production ng organic. So, might as well continue mo na lang hanggang makahanap ka ng buyer. So, move na tayo sa simultaneous conversion. So, if you want your animals and land to be converted to organic, dapat tingnan natin yung provisions stated in the standards. Ano ba yung mga provisions na yan? Diba? So sabi doon, hindi ko na isama dito yung is that dapat meron kang, depende sa paggamit mo, pag yung land mo ay never nagamit for other purposes, parang virgin land siya, then kuha ka lang ng attestation galing sa MAO, sa municipal agriculturist, plus 2 disinterested persons na sa sinasabi that yung lupa na yun ay hindi talaga nagamit for crops production. For poultry husbandry management, nagko-conform tayo sa gahap ng manok, gahap ng duck, at saka yung Republic Act 8485 or the Animal Welfare Act of 1998. So with that kind of provisions, hindi pwede na sabihin mo na, ay organic, bawal ang antibiotic. Hindi pwede yun. Kasi Animal Welfare Act is above organic production system.
Hindi pwede na dapat organic chicken, organic egg, dapat bawal ang antibiotics. Pag may sakit ang manok natin, ihiwalay natin siya. Dapat meron tayong hospital pen. Tapos yung manok na yon ay gagamutin natin using antibiotics. But the whole flock, malinis yon. So ganun dapat ang ating way ng Hindi pwede na pilay-pilay yung manok natin, payat, marami sakit, may halak, may pisik. Just because takot tayo sa antibiotic. Lahat ng may mga sakit, ihihiwalay, and then sila ngayon yung bibigyan ng antibiotics. So sa pagbibigay ng antibiotics, mamaya i-discuss ko na meron tayong mga dapat gawin or sundin pagdating sa antibiotic use. So the management of the environment ay dapat natin kinoconsider lagi. Kaya nga ginagawa namin ngayon sa box yung tinatawag na PNS Poultry Explanatory Manual. Alam niyo naman that the Philippine National Standard is a scientific paper, para siyang technical paper siya. So talagang parang mahirap siya sundin, But if you have an explanatory manual, for example, sufficient free movement, paano mo ma-prevent yung access to, for example, the pasture? Hindi pwede na pag sinabi namin sa standard that ang isang manok na layer is 1 square meter per bird. Hindi pwede na sa isang hektarya, 10,000 birds ang aalagaan mo. Hindi pwede gano'n. Dapat meron tayong tinatawag na rotational grazing, kung saan ang isang hektarya, i-divide natin siya into 4 compartments para maganda yung pasture natin at makapag-improve tayo ng welfare ng ating manok. So, hintayin nyo yung explanatory manual. Malapit na siyang matapos. Tapos na ang explanatory manual ng ng baboy. So, pwede nyo na siyang i-request sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. And you'll be amazed that, ito pala yung dapat na, ano ba dapat ang sample ng isang attestation? Ano ba yung sample ng isang design ng isang ranging area rotation? So, doon makikita lahat. So, examples for a picture, itong sa taas is from, ito yung picture ko na kinuha ko sa isang farm, Peck and Duck farm sa Lipa. And na talagang may swimming pool, maganda yung net. And then ito naman ngayon yung picture ni Dr. Erwin of a sample of a dust bait. When you see, kung makakita ka ng manok na nagda-dust bait, yun ang pinaka karuruka na yan ng kasiyahan ng isang manok. So, almost na siya, requirement talaga para sa welfare ng manok na meron siyang dust bait. Kasi yan ang tumutulong para matanggal yung mga parasites sa kanyang katawan. At the same time, yan yung parang paliligo nila. Kaya nga dust baiting ang tawag natin sa kanila. So, provide a dust bait para siyang loose siya na sand, and then makikita niyo talagang masayang-masaya yung mga manok natin. And then exceptions to any of the aforecited environmental management conditions. For example, pag ang manok natin ay medyo may sakit, may bagyo, huwag naman natin ilabas yung manok natin. Farm topography, for example, sa La Trinidad, may nagreklamo yung manok niya. Nasa sayote, pag ulog nung manok, hindi na makaakyat kasi farm topography ng Benguet is really bad for animals. So dapat tingnan natin yung farm topography. And of course, certain traditional farming systems that restrict access to pasture or range area. Sa poultry, wala to masyado, but sa swine, meron. So consider natin yung ating animals state before natin ilabas. Pag hindi talaga magandang environment, maputik pa yung grass, we are allowing you na nasa cage muna or nasa housing muna yung ating manok. And then landless animal husbandry systems shall not be allowed. Bawal talaga na wala kang ranging area. Poultry shall not be kept individually kasi nga they are social animals. Pero kung kinakal na, masyadong matapang, for example, ang isang rooster, sick, injured, or disabled poultry, pwede siyang ihiwalay for biosecurity and veterinary attention pag ginagamot natin sila.
Dapat gumagamit tayo ng mga cleansers and disinfectants sa poultry natin, sa poultry houses. At napakadali po ito kasi ito ay nailista na sa DA, Department Circular Number 9, Series of 2020. Ito yung parang biblia natin ng ating mga allowed na mga chemicals. National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. So examples dito, acetic acid. Ano ba ang acetic acid? Very simple. Vinegar. Yun, wood vinegar. May mga farmers akong nabisita, wood vinegar ang ginagamit. Ang ganda ng performance ng mga manok nila. So, pwede tayong gumamit ng mga chemicals. Hindi pwedeng sabihin na, ay, chemical, inorganic, hindi pwede sa organic. Hindi. Ang ating definition ng organic is hindi chemical, hindi chemistry. Pag organic meaning ecological, natural, mga gano'n. So, pwede tayong gumamit ng mga chemicals, okay? Basta nakalista siya sa Department Circular 9, Series of 2020. Then sa breeds and breeding, the origin of the poultry is preferably from organic sources, but kung walang problema. Bili ka lang ng mga sisiw and then i-convert mo lang siya doon sa table na diniscuss natin sa unang part ng ating lecture. Poultry may be brought in from non-organic farms in cases of any of the following. No? Pag wala talagang available na organic produced poultry, walang problema. We can use non-organic. Unforeseen severe natural or man-made events. Pag nagpalaki ka ng farm, kailangan mo ng additional breeders. Why not? Ina-allow natin yan. Establishment of a new strain and introduction of a new breed. Si DeKalb Brown, yun yung ating favorite na brown egg producer dati. In 2023, nawala siya. At then nag-introduce tayo ng bago from Hungary, which is Tetra Brown, which is also very good din naman. But I've heard na ibabalik na ulit si DeKalb. But if you want other breeds like Highline Brown, Bourbon's Brown, hindi pwede kasi yung ibang, yun yung Bourbon's Brown, San Miguel yun. Yung Highline, at saka yung ibang browns, si URC. So Universal Robina Corp. And then meron pang ibang breeds si Bounty, which is hindi natin nabibili yon kasi they are for their internal use. So gamit lang. Pag bumibili ka ng brown eggs ni Bounty Fresh, for example, sa mga supermarkets, kanilang breed yon. So specific siya and then hindi siya pwedeng ibenta sa labas. Then the choice of breed shall take into consideration kung ano ba talaga yung kanyang role. Adaptation to the local conditions, then maganda ang mga native chickens. Kaya lang ang bagal nila dumami, and then yung eggs nila maliliit. So, kung egg production ang gusto mo for organic, better use the brown eggs or white breeds. For chickens naman na gusto mo na medyo resistant to diseases like that, huwag kang mag-range ng white broiler. Kasi nag-range ako ng broiler dati. Nung umulan, hindi naman sila pumunta sa bahay. Andun lang sila sa labas, basang-basa sila. So 30% ang namatay. Kasi nga, pasaway. But pag ibang mga breeds na medyo matatalino, talagang nagre-range. One of the very nice broilers na pwedeng mag-range is the brown one by Hubbard. So Hubbard Red Bro. Talagang kakatuwa. Takbo dito, takbo doon. Pero broiler sila. Unlike the white one that is really bad for ranging. But in the US and other countries, ang ginagawa nila, habang lumalaki yung broiler nila, pinupush nila yung bahay doon sa range. So ang mga manok, nasa loob lang sila ng bahay, pero unti-unti siyang nagmo-move by tractor. So yun, pwede rin yun pag malaki yung lupa ninyo. So locally available breeds for organic poultry production are shown in Annex A. So makikita nyo doon yung mga local, hybrids, and other names. Sa explanatory manual, ipinag-iisa-isa talaga natin yung mga examples na yan. Sa breeding, natural breeding method is recommended and shall follow the recommended male to female ratio. Ito ay for breeding ha. Hindi ito requirement para sa pagpapalaki ng itlog o ng paitloging manok or broiler. Pag sinabing pag chicken, dapat ang manok na ginogrow for karne or itlog ay dapat 1:10. Hindi. Ito ay para lang pag gusto mong mag-produce ng fertile eggs para sa chicken, duck, quail, or turkey. Kasi pag chicken, pag 1:10, medyo relax yung tandang. Pero pag yan ay 12, ang dami niyang kakastahan. So, nasistress siya. Pag 6 lang, yung chicken,
Nasa-stress naman yung hen kasi lagi silang kinakastahan kasi aggressive masyado si Tandang. So dapat sundin natin ang ratio. Hindi ito ratio na dapat ang manok mo pag nag-aalaga ka ng karne, dapat may isang lalaki, hindi. Nangyari sa isang farmer sa Tuba, Benguet, ang nare-recommend ng veterinarian pa naman nag-recommend. May lalaki dapat ang hens para masaya ang mga hens. So naglagay siya ng lalaki. Ano nangyari? Fertilize lahat ng kanyang brown eggs. Then, hindi niya nabenta for 3 weeks, 21 days, the actual incubation ng manok, tapos mainit yung panahon na hatch. Pag open niya ng kanyang truck, ang daming brown chicks doon sa kanyang likod ng truck niya. So hindi pwede na may lalaki pag puproduce ka ng table eggs, okay? Pag nagpuproduce ka lang ng sisiw, ito ang sundin natin na ratio. The use of genetically engineered species ng poultry, fortunately, wala pa tayong nakikitang genetically modified na chicken or any poultry sa Philippines. Breeding goals shall be based on the following: non-GMO, tapos raised based on organic management. The use of artificial insemination techniques, allowed siya sa atin kasi mas mabilis tayo makapag-produce ng new breed. But, pag nagsisegregate ka na, meaning gusto mo lahat male, gusto ko lahat lalaki yung paproduce natin na manok, hindi yun ina-allow sa organic production system. Sa nutrition naman, kailangan natin na ma-provide ng ranging area. Makikita nyo, this is, again, a very nice free-range production system with the rotational grazing. Makikita ninyo doon sa likod na medyo denuded na yung ranging area na yon. Nakikita na natin yung lupa. So ang ginagawa, lilipat na ulit yung mga manok dito sa mas lush na ranging area. And then pag nangitlog na sila, pasok lang sila dun sa bahay sa likod. Itong farm na to ay hindi pa to organic kasi wala pa siyang feeds na organic. Pero tingnan nyo, pati taas ng part ng manok ay may net para ma-prevent ang pagpasok ng migratory birds. Kasi pag makapasok ang tagak at ibang migratory birds, may dala yang avian influenza at pwedeng ikamatay ng manok nyo. Alam nyo ba, pag nag-positive ang farm nyo ng avian influenza, patay lahat ng manok mo. Kahit 1 million ang manok mo, papatayin ng gobyerno. So, careful tayo sa avian influenza. So ito, sabi ko kanina, pag gusto nyo na mag-produce ng crops, then kailangan nyo kumuha ng attestation mula sa isang competent authority. Ang competent authority could be your MAO, could be your provincial agriculturist, city agriculturist, or kahit UPLB, pwede kami magbigay as research institution. Na hindi pa kayo naglagay ng application of prohibited inputs in the past 2 years. And then, kuha kayo ng 2 notarized affidavit galing sa inyong kapitbahay. Pag hindi nyo close, edi sasabihin niya na nilagyan nyo. So dapat wala siyang pakialam sa inyo. Disinterested. Okay? So yun, pwede naman friends. Basta lang sasabihin nila na yes, kami yung nagsasabi na notarized affidavit na yan ay itong area na to, gano'n. So sa explanatory manual, andun yung pinaka-sample ng notarized affidavit. So ma-amaze kayo na napakadaling sundin pag makuha nyo na ang explanatory manual ng Philippine National Standard. Or yan ha, or. Pag sinabing or, isa lang. Hindi pwedeng and. So, pag meron kang official attestation, okay na yun. Pwede mo lang ipakita sa certifying body. Or meron kang 2 notarized affidavit for disinterested persons. Diba? Madali lang, no? So, dapat talaga nag-organic talaga tayo. Pasture area that has been established less than 2 years and previously used in conventional crops, kailangan natin siyang pahingahin ng 90 days of conversion. So maganda, habang naghihintay kayo ng 3 months, abang mag-alaga na kayo ng manok. Alagaan nyo na yung sisiw. Kasi 4 months ang manok bago mangitlog. So habang naghihintay ka ng 90 days, ginogrow mo na yung layers mo, and by the time na certified na, pwede ka nang mag-conventional crop production or pwede ka nang mag-pasture, diretso na yung manok mo after 1 month, diba? So, maganda na magsimula ka na agad-agad. Poultry shall have access to pasture at least 6 hours per day. Yun yung sabi ko,
But, pag may bagyo, hindi maganda ang environment, topography, hindi naman natin nire-require na at least 6 hours per day. Dapat depende sa time. Okay, and then the pasture shall be rotated periodically. Ito, kita nyo yung yung manok na yan na ginrow ko dito sa UPLB. Kinain na niya lahat ng damo doon sa area na yan kasi ang research na yan ay hindi sila pwede mag-rotate. Basta meron na silang area na kung saan sila pupunta, kinain niya lahat. But yung labas ng net, lush na lush pa. So if you are growing the cockerels, meaning the lalaki ng paitloging manok na brown, decal brown, ang lalaki nun, hindi siya brown. Ito siya, puti. Ang tawag natin dyan, cream. But ang lalaki na paitloging manok na puti, ang lalaki niya puti din. Okay? So dapat i-rest natin yung ating pastures for 30 days. But if you have like less than 50 birds, pwede nang wala. Ito kasi is lang yan, 25 birds lang siya sa isang pen. So hindi siya, sumunod siya sa below 50 na requirement. Sa raw materials, sa pag-grow ng feeds natin, kailangan natin sumunod sa Department Circular 9 Series of 2020. Downloadable ito sa ating mga website sa DA. The raw materials permitted for organic poultry production shall be in accordance with this Department Circular. Napakadaling intindihin. Hindi nakalagay dyan na dapat organic. Nakalagay lang dyan na permitted siya for organic. Baka sabihin, isipin niyo, ay, dapat organic yung list. Hindi siya organic list, ha? It is the list of permitted substances that can be used for organic production ng feeds or any crops. So, health break muna tayo because next will be our part 2. Sana marami kayo natutunan sa ating part 1. Later, part 2 tayo. Thank you po, Doc Noel, para Okay. po sa part 1 ng ating PNS Organic Poultry or Code of Practice. Para po sa ating participants, if meron na po kayong mga katanungan, maaari na po ninyo itong ilagay sa ating chat box at sasagutin po natin ito mamaya sa panahon po ng ating Q&A portion. Habang naka-health break po tayo, ipapaalala po muna namin yung ating house rule. Po, para po sa ating house rule, wait lang po. Ayan. Para po sa ating house rules, pinapaalala po muna uli namin na we enter using our full name. Kung ating pangalan halimbawa ay Juan de la Cruz, ayun po ang ating gamiting pangalan sa ating webinar. Participants not on the registration list or not following instructions will not be admitted. All participants will be muted during the webinar proper to minimize background noise and distractions. At also, avoid interrupting the presenter, listen attentively, and engage respectfully. At ito pa po, make sure po na ma-accomplish po natin yung tatlo, yung pre-test, yung ating 3-day attendance form, at yung post-test at feedback or evaluation form. Bali, 4 po pala mga kabaps para maging eligible po tayo sa Certificate of Participation. So the pre-test is given during the day 1 of the webinar. The link for the post-test and evaluation form will be provided at the end of the 3-day webinar. So it will be closed at 11:59 p.m. after the webinar has ended. At isa pa po, when filling out the forms, kindly enter your name exactly as they appear on your valid VRC ID. So double check po yung spelling po na ating pangalan at maging yung ating mga email address. Make sure po natin na tama po yung ating email address para maiwasan po natin yung pagkakamali pagdating po sa pamamahagi ng Certificate of Participation. Maging po doon po sa spelling po ng ating mga pangalan, i-double check, i-triple check po natin kung tama yung ating pangalan na i-enter sa ating
o naipasa po sa amin. Para lamang po hindi magkamali pagdating po sa pamamahagi ng Certificate of Participation. As much as possible po, use the same email address for the pre and post test. At ito pa po, para po sa questions po natin, you may type in your questions in the chat box and our questions will be answered after the presentation. So due to limited time, yung mga hindi po na masasagot na tanong ay ino-note po namin at ibibigay po namin sa ating resource speaker para i-provide po nila if ever yung ating mga ang kanilang kasagutan doon sa inyong mga katanungan. Yung Certificate of Participation po natin with CPD units and Certificate of Attendance and copies po ng ating mga presentation will be given upon submission of the evaluation form within 10 working days. At ito pa po, please download your certificate as soon as you receive it. It will be available for 1 year from the release date before archiving. Kaya mga kabaps, i-download po natin agad para hindi na po siya mawawala. Ayun lamang po, at yan po ang ating house rule. Sana po ay naintindihan po nating maigi at magkakaroon po muna tayo ng 5-minute health break. At pagkatapos po, ay saka po tayo dadako sa Q&A portion.
Yan po. Tayo po ay nagbabalik mga kababs para sa part 2 ng ating PNS, Organic Poultry Code of Practice. So dadako na po tayo sa ating Q&A portion ng ating unang topic. Can I proceed to part 2 or may Q&A ba tayo? Hello po, Doc Noel. Meron pa po tayong Q&A portion. For the first part. Yes po. Okay, sige. Go ahead. Thank you, Dr. Noel, for the comprehensive discussion of the PNS 37-2023 Organic Poultry Code of Practice for ating part 1. Para po sa ating question and answer portion, maaari po ninyong ilagay sa ating chat box ang inyong mga katanungan. Ayan na, Miss Gray, meron na tayong isang tanong kanina na nakakalap para po sa katanungan ni Sir Dexter. May mga feed formulations po ba kayo para sa paggawa ng organic feeds ng mga poultry animals na nabanggit? Yes, meron po tayo. Magbibigay ako ng sample formulations bukas. Kasi iba ang topic natin para sa organic feeds. So, dito naman, organic poultry. Pero ang under the animal nutrition portion, nakalagay kasi doon na unused pertinent material na magiging lalabas. So, unang lumabas ang organic poultry 2023, then 2024 naman lumabas yung organic feeds. So, mag-a-apply ngayon si organic feeds doon sa under the animal nutrition portion. So bukas natin siya i-discuss lahat ng mga details. May sample formulations tayo doon. At saka ano yung mga pwedeng raw materials na gagamitin. Thank you, Doc Noel. For our second question po, kapag sinabi po bang free-range chicken, organic din po ba ito? So, ang organic chicken ay required na free range. Hindi pwede na wala siyang pagalaan or pasture area. Pero, hindi automatic na pag free range ka, organic ka na. Kasi ang organic chicken ay dapat pinapakain siya ng malinis na feeds. Yung feeds na walang GMO, yung feeds na galing na wala masyadong inputs na mga synthetic. So, iba-kaiba yon. Pero lahat ng organic ay dapat free range. Lahat, pero hindi lahat ng free range organic. Okay? So required na free range ang manok pag organic. Ayan po, so maraming salamat po muli Dr. Noel Lumbo sa pagpapaunlak sa amin na ibahagi ang inyong kaalaman sa ating standards. So pati na rin po sa pagsagot ng mga katanungan ng ating participants in detail. So para sa mga nagtatanong po muli at hinahanap ang ating attendance form, ito po ay nakalagay sa ating chat box. So ulitin po namin, sa pagkuha ng certificate with CPD units, dapat ay parehong makasagot ng pre-test, post-test at evaluation or feedback form. At makapag-submit ng attendance forms sa bawat araw. Sa ating participants, meron pa tayong kasunod na topic. Mamayang hapon sa ngayon, mag-lunch break po muna tayo. At may part 2 pa tayo. Sige po. Para po dun sa part 2 po na ating presentation, pasensya na po. Pwede na po kayong mag-proceed, Dr. Noel. Okay, let me share the presentation. Kita na po ba ang part 2? Ma'am Dani, kita na ba ang part 2? Can you confirm, Yes po. please? Kita po, Doc Noel. Okay, thank you. So start na tayo ng part 2. So pag-uusapan natin ngayon ang poultry identification at mutilation. Kailangan natin na malaman natin yung identification ng ating mga manok kasi pag naibenta natin, kailangan natin yun sa recording. Titingnan ng ating mga validators at saka inspectors kung ilan ang ating naibenta per month. So here makikita natin na dapat na-identify natin yung ating manok by batch or lot at any given production. Pag sinabing
batch or lot ay nakikita natin siya sa pen. Pero pag ang manok natin ay gagamitin para sa breeding, maglalagay tayo ng tag sa wings at saka banding sa legs. So yun yung mga nakikita natin. Pero kung ma-afford naman ninyo na lagyan ng leg banding ang inyong mga manok, lalo na sa layers, pag meron kayong pen number 1, pen number 2, at gusto nyong hindi magka-mix yung mga manok kasi magkaiba sila ng edad, then pwede tayo maglagay ng leg banding. Identification practices na hindi pwede ay yung mga nagkukos ng suffering sa ating mga manok. So dapat hindi natin sila i-overhandle kasi mas-stress manok natin. Ano ba ang mga examples ng ating identification? So wing tagging, yan, naglalagay tayo ng wing tag sa ating manok at saka itong leg banding. Napansin ko sa leg banding, pag lumalaki ang manok, masisira yung leg band. So maganda mas maganda yung leg band na medyo matibay-tibay. Tapos make sure na yung leg band ay tama doon sa laki ng manok kasi pag mabilis lumaki yung manok, ang leg at ang leg band mo ay pangsisiw, masisira talaga or madadamage yung paa ng manok natin. Pero sabi ko nga, ang paglalagay ng ganito ay para sa breeding lamang at pwede naman na buong pen ang sasabihin natin na ito yung flock number 1, herd flock number 2, ganyan. Pen 1 is the whole flock na pwede ninyong ibenta at i-record kung kailan sila nabenta. Sa mutilation, bawal na bawal ang mga mutilations natin, pero ang ating manok ay dapat nagkakaroon tayo ng big trimming. So ito yung pagtatanggal ng dulo ng ating manok kasi minsan ito ay medyo matulis at pwede ito magka-cause ng problem. Pero sa mga broilers, mabilis lang naman sila ma-harvest, so pwede na natin hindi gawin ang big trimming. So dapat ang trimming of beak shall not cause suffering ng manok natin. So trimming of beak shall be in accordance doon sa AO number 12 series of 2002 Code of Practice and Minimum Standards for the Welfare of Chicken. So ito yung example ng hugis ng dapat nating ma-achieve na big trim. Itong kaliwa, hindi yan na trim. So matulis yan, pwede siyang makakos ng damage sa ating katabi, yung katabing manok niya. And then, ito namang sa kanan ay tamang big trimming kung saan nawala yung tulis ng ating manok. Sa pag-aalaga at kalusugan ng manok natin, the farm owner shall ensure the health and welfare and well-being ng manok natin by providing the appropriate breeds or strain para sa kanilang pag-aalaga, adoption of the good animal husbandry practices na yun naman ay nailagay na rin o na-share na rin ng BAFS sa atin via nag-HAP guidelines, provision of nutritionally balanced feed. Kailangan talaga natin ng balanced feed, appropriate stocking densities, at saka grazing rotation and pasture management. So ito yung mga recommended natin na nutritional requirements para sa ating manok. So dapat ang booster natin ay mataas sa protina, starter, finisher, at saka sa layers natin, kailangan natin na mataas na calcium para sa eggshell. So, poultry health care shall be supervised by a duly licensed veterinarian. So, the well-being of the poultry is superior in the choice of treatment, and treatment shall be prescribed by the licensed vet. So, paano ba dapat na nasusupervise? Very simple lang po. Pag may kakilala kayo na veterinaryo, huwag niyo po siyang papuntahin. Supervision lang po ang kailangan natin gawin via messenger, via email, via call. So, pag meron kang record, ayun, meron kang ipapakita doon sa auditor or sa inspector na merong minessage si licensed veterinarian na itong gagawin mo, doxycycline, ilagay sa tubig for 5 days. So yun lang. Supervision ang tawag natin doon. Huwag nating stress ang ating mga veterinaryo kasi ang dami din nilang mga tinutulungan. Hindi dapat na isi-stress natin sila na dapat pumunta ka kasi sabi ni PNS, supervised. Pero supervision is
has a lot of meaning, no? So pwede siyang via call, via text, and via Viber or Messenger. Natural remedies sana ang gusto natin, pero pag wala o hindi effective ang remedies, gagamit na tayo ng metaphylactic drugs or prophylactic drugs. At ito na ngayon yung tinatawag nating mga antibiotics, dewormers. And dapat, lagi nating tandaan na ang paggamot ng manok ay hindi dapat natin pinipigilan dahil organic integrity. Hindi pwede. Okay? Sorry, hindi yan swine. Ano yan? Poultry. So ito yung nakikita natin, no? So ito pinicturean ko yung betel nut, areca nut or bunga. Pinakain ko siya sa broiler na pina-free range ko. Sili hindi naman siya effective pero baka nakakatulong din. Pero itong 1/4 ng betel nut nung pinakain ko sa broilers na merong ascaris, marami siyang bolate. After 30 minutes, talagang nagsilabasan yung mga bolate. Talagang effective talaga siya. Hindi niya pinatay yung bolate pero sa bilis ng movement ng intestine, lumabas yung mga bolate. At nailabas. Yung nga lang, makita ng broiler, kinain din niya ulit. So protein source. But at least napatay na yung bolate. So na-lessen yung infestation ng worms via bunga. Gamitin niyo yung green at saka medyo basa pa yung loob. Tapos 1/4 kasi meron din yung overdose pag nasobrahan. Meron nang available sa market niya na parang giniling na bunga as natural dewormer. Pag sabi ko nga, pag hindi effective ang dewormer, pwede tayong gumamit ng chemical dewormers. Basta sumunod tayo sa withdrawal period. So ang withdrawal period ng ating mga antibiotics or veterinary drugs is dapat dodoblehin natin. Pag hindi natin alam ang antibiotic na ginamit natin, pagkatapos natin na gamutin, like for example, gumamot tayo ng 7 days, then after that, idodoble natin siya. So 14 days ulit bago natin siya pwedeng mabenta as organic. Okay? Pag hindi alam, after 14 days, at after 7 days of antibiotic use, pag hindi alam, 21 days natin siya i-grow before natin mabenta as organic yung ating manok. Okay? Dapat, laging huwag kalimutan na ang paggagamot ay kailangan pwedeng mag-antibiotic ang organic, pwedeng magbakuna ang organic chicken. Kasi unahin natin ang welfare para hindi sila magkasakit. Gusto mo ba ng organic na chicken pero pilay-pilay? Organic chicken na na may sakit, di ba? So dapat i-allow natin ang paggagamot. The use of antibiotic for prophylactic or preventive is not allowed. So huwag tayong maglagay ng antibiotic para lang sa growth promotion. Dapat use of antibiotic for treatment is allowed. And when vaccination is legally required, dapat nagpa-vaccinate tayo. Alam niyo ba ang number 1 cause ng pagkamatay ng manok natin ay peste? Ang peste ay Newcastle disease. Ay, napakadaling i-prevent yan. Magbigay lang kayo ng B1 ng day 7 at Lasota ng day 21. At talagang ang laki ng tsansa na hindi kayo magkakapeste. Administration of veterinary drugs may be done by deputized trained personnel through written authorization by a duly licensed veterinarian. Again, sabi ko nga, pag kayo ay nagre-request ng gamot, bakuna, authorized and written. So ano ba yung mga written? Diba? Text, written yan. Email, written yan. Messenger, written din yan. Mas paganda talaga pag reseta. Para yun yung ilalagay mo as records. Para But kung wala, pakita mo lang doon sa inspector na ina-allow talaga yan sa Philippine National Standard. Free-ranging area and housing, dapat may natural cover. 5% but not more than 50. Sobrang naman pag 50% ang puno, nagkakaroon tayo ng denudation. Kasi pag walang sunlight, walang damo. Diba? Gusto natin na medyo may damo. The outdoor stocking density of poultry kept on pasture, grassland, or other natural or semi-natural habitat shall be kept at optimum levels. Kaya nga meron tayong rotational grazing. Yan. So examples yan ng mga farms na nabisita ko. So ito ay sa Megadike.
So kita nyo yung kanyang lupa ay lahar. And then nagtanim sila dati ng mga aratiles. Yan yung nasa right, tapos foreground, makikita nyo, ang liit ng mga aratiles. Sabi ko, sir, meron naman kayong backhoe. Mag-transfer na kayo ng buong puno. So yun, ginawa nila. Nag-transfer sila ng buong puno. Kasi contractor sila sa DPWH. So marami silang backhoe. So yun, kitang-kita naman na talagang nung nag-transfer sila ng rooted na aratiles, ito ang tuwa naman yung mga manok, nasa ilalim sila sa shade. So sa pabahay, the housing shall be in conformance ng BOPS 262. Free-range chicken. Housing for poultry should not be mandatory. Sabi ko sa inyo hindi dapat maghanap ng pabahay ang inspector kung meron namang enough na mga puno at hindi naman eggs ang pinoproduce ninyo. So, pag ikaw ay nag-alaga ng native chicken, hindi ka dapat hahanapan ng bahay kung ang mga manok mo paggabi ay andun sa taas ng puno, doon sila titira. Diba? So, housing for poultry should not be mandatory in areas with appropriate climatic conditions to enable poultry to live indoors. Pero of course, pag itlog ang produkto mo, din dapat doon sila sa nest. At ang nest dapat protected ng environment. Poultry may be temporarily confined during periods of unfavorable weather when the poultry's health, safety, and well-being could be jeopardized, or also to protect the plant soil and water quality. So yan yung example ng ating housing with pop-up holes. Yan ay galing sa Bounty Fresh na picture. Matagal na ito na picture para sa kanilang free-range chicken. Stocking density, dapat it should be following the Table 2 of DA BOPS 2018. Provide for comfort, behavioral needs, at saka sufficient space to stand naturally. So ito yung example ng ating table ng ating maximum allowed indoor stocking density. Ito ay nasa Philippine National Standard. So makikita ninyo that sa loob ng bahay, dapat 10 birds per meter square ang broilers. For mobile housing, 8 birds. Ito yung sinasabi ko na ang broiler ay, ang bahay niya ay nagmo-move sa lupa. Kung saan yung maraming damo, dadalhin ng tractor yung bahay kasama yung broiler na naglalakad sa baba. Layer, 6 birds. Native chicken, 6 birds. Duck, 7. Quail, 43 birds per meter square. Turkey, 36.62 kilograms per meter square, or around 2 birds per meter square. Pag sa labas naman, mas madali, broilers, 2 birds per meter square. Huwag to literally sundin ha. Pag 2 birds per meter square, 2 araw lang, wala ka ng damo. Kaya dapat naka-rotational grazing tayo. Layers, 1 bird. Native chicken, 1 bird. Duck, 1 bird per 2 meter square. Quail, not recommended. Lilipad ang inyong quail pag ilalabas mo siya sa outdoor. So nakakulong lang yan. Turkey, 1 bird per 4 meter square. So napakadaling sundin. Pag-transport, dapat the entire process of transport and slaughter should have organic integrity. Poultry shall be transported in conformance ng ating mga nauunang mga BOPS like GAHAP for chicken, broilers and layers, at saka sa duck. This provision is also applicable to quail and turkey. Eggs shall be transported in conformance with COHP for table eggs. Poultry dressing plant shall be in compliance with the applicable technical regulations, at slaughtering of organic poultry shall be done in NMIS registered slaughterhouses. Kung wala kayong bawal magkatay sa bahay ng organic chicken. So i-request nyo sa inyong municipal slaughterhouse na magkaroon kayo ng poultry line. Ang tawag natin sa mga slaughterhouses sa mga munisipyo ay locally registered meat establishments. So pwede kayo mag-request na magkatay kayo ng 50 to 100 chickens or native chickens per week. Sabihin nyo na
Monday, umaga, ganyan. Yun yung usapan. Para wala kayong commingling with other chickens. Pag malaki ang makakaproduce kayo ng 1,000 broilers na organic, pwede kayo mag-request sa malalaking NMIS registered slaughterhouses. Basta lang sabihin niyo na may specific kayo na time na kami ito para hindi mag-commingle yung organic chickens ninyo sa regular broilers. The use of electric water bath stunner is allowed. Alam naman natin na mahirap mag-stun ng manok pag hindi sila nakuryente. So kinukuryente muna natin sila before sila isa-stun. The transport of meat shall be in compliance with DAAO number 19, series of 2010. Ito yung guidelines on good hygienic slaughterhouse or slaughtering practices and any applicable standards. So ito ay pwede nyong i-download din sa BAF's website. But alam na ng yan, alam na ng slaughterhouse kung ano ang gagawin. Ito pinakamatindi. Itong laging inaayawan ng mga farmers natin, yung documentation. It's napakadaming dapat mag-check, no? So treatment records of sick poultry, animal identity, details ng treatment, duration, generic name of the active ingredients, indications and contraindications, brand name, withdrawal period, batch number, manufacturing and expiration date of drugs. And this can easily be procured or makukuha lang to doon sa actual na pakete or box ng gamot. So ang gagawin lang, i-retain mo lang yung gamot. Andun lahat ng information from the generic name pababa hanggang manufacturing and expiration date. So wag itapon ang bote, lagayan ng bote kasi andun yung lahat ng information para sa papapakita sa inspector. The farm operator shall keep updated and complete records of poultry health programs. So, meron dapat kayong booklet na merong disease monitoring, necropsy reports pag may namatay, mortality rate, ilan ang namatay sa dami ng manok, signs and symptoms, vaccination, deworming programs, animal waste management and utilization. Record shall be easily accessible. So, isang libro lang yan. Isang notebook. Andun lahat ng information natin. So, packaging na tayo ng ating finished chicken. So, pag nagkaroon na tayo ng breast chicken, the packaging shall be in conformance with the different standards for animal carcass chicken grading, shell eggs. Meron silang kanya-kanyang mga Philippine national standards. The packaging, storage, and transportation containers used for organic products shall not contaminate the organic product. Use of packaging materials from biodegradable, recycled or recyclable sources should be encouraged. So, ito yung example ng mga nakikita kong mga products sa mga trips ko sa Vietnam. For example, ito yung mga magandang packaging nila gamit ang mga natural materials. And then, pag nagbebenta ka ng eggs din, dito sa Thailand dito, makikita mo yung organic eggs nila are made using mga pulp para medyo recyclable. Ang ganda siguro pag may ganito tayo sa Philippines, no? Kaya lang wala pa nagbibenta ng certified organic na nakikita ko sa market. Sana kayo, isa sa inyo, ang una. Labeling, the labeling of organic poultry should generally conform with the requirements of this for different general standards. So, sundin nyo na lang to, hindi tayo naglalagay ng details kasi kakapal at kakapal ang Philippine National Standard. Ang gagawin na lang ay basahin yung ibang mga recommendations for labeling. So, kung PGS kayo, sundin natin yung marka. So, hanapin ang PGS mark. So, ito yung PGS mark natin. Organic chicken, marka ng pagsunod sa mga alituntunin ng PGS at simbolo ng pagiging garantisadong organiko ng isang produkto. Pero pag ikaw ay big farmer, meron kang more than 1,000 layers. Hindi ka pwede sa PGS. Doon ka sa third party. Meron kang 5,000 na na manok na pang dressed chicken like native, hindi ka pwede sa PGS. Ikaw ay dapat ay magpapa-certify sa third party. Ito ay certified organic, for example, ng OCCP at saka Control Union. Ang ating organic mark ay itong nasa kaliwa. Okay, so yun lang po ang ating organic production ng poultry. Bukas, feeds naman tayo. So sana naintindihan na natin that ang organic chicken ay napakadali pong gawin. Feeds lang talaga ang kulang natin.
at makakabuo na tayo ng organic poultry. So thank you very much. Ready na tayo for question and answer. Ayan, thank you po, Dr. Noel, for a comprehensive discussion of the PNS BOPS 370 2023 Organic Poultry Code of Practice. So para po sa ating question and answer portion, habang amin pong binabasa yung mga nauna ng katanungan, maaari pa rin po kayong maglagay ng inyong katanungan sa ating chat box. So yung isang tanong po mula kay Mr. PJ Alampayan, bakit pwede pong kumain ng GMO feeds yung organic chicken po? Hindi po ba labag sa organic yun? Hindi po siya labag. In fact, kahit sa 2016 standards natin, ina-allow natin ang pagpapakain ng commercial feeds na gawa sa GMO corn ang ating mga manok. 42 days nga siyang pinapakain ng based sa mga ibang standards. Ang ating reason nito, yung wisdom nito, bakit ang technical working group ay nag-allow diyan ay ang sa buong mundo lang ang nagsasabi na dapat day old ay organic ay si Malaysia lang. The rest of the commercial organic producers and smallhold farmers sa ibang standards ay talagang ina-allow muna natin ang pagpapakain ng organic GMO feeds. Kasi kailangan natin na by the time na ang manok ay papagalain na natin ng at least 6 hours a day, dapat ready na yung katawan niya. Diba? So we assume that nahihirapan ng farmer na i-convert yung katawan ng manok into organic from day old. So we need to allow the chicken. Hindi siya pinagbabawal na hindi sa production ng animals na GMO ayaw na agad. Hindi pwede yun. The Philippine National Standard allows it for 14 days. For sisiw ng broiler. 21 at saka mas matagal siya for dual purpose at saka native chicken. So allow yan. Wag po tayo masyadong close-minded pagdating sa GMO is equal to not organic. Hindi po yan nag-apply sa animals. Sa crops po pwede, pero sa animals po hindi. We have to consider the animal's physiological state. Kaya ina-allow natin na pakainin natin sila ng commercial. At unfortunately, commercial feeds natin, 90% ng mais natin ay GMO. Ang ating soybean meal, 99% ay GMO. Kaya bukas, i-discuss ko sa inyo, ano ba yung mga allowable na mga raw materials na pwede? Marami tayo. From IPB, from Region 2, DA Region 2, meron silang mga non-GMO na soybeans doon. So yun ang ginagawa natin sa ating mga trials dito sa UPLB to validate the Philippine National Standard for organic feeds and organic poultry production. So wag po tayong GMO is equal to non-organic poultry. Hindi po totoo yun. Okay po, Doc. Salamat sa inyong pagsagot. Ito naman po sa pangalawang question po. Galing po kay Christian Nicolay Sartorio. Ano po yung mga organic deworm na gamot bago po gumamit ng chemical deworm? Ayun po, yung natural natin, tinry natin meron pang isa, yung ipil-ipil seeds. So yun, so pag hindi pa siya masyadong dry, yung green pa, it is proven also to be very good dewormer. Kaya lang yung kanina, yung pinakita ko ay areca nut. Ang tawag natin yan ay bunga or nganga. At saka talagang pina-flush out niya yung mga bulate sa loob ng manok natin. May nag-recommend din ng sili, but baka kailangan nang pakainin ng maraming sili before lalabas o mamamatay yung ating manok. Yung ating bulate. But based sa actual namin na cases, talagang itong areca catechu or betel palm nut is very, very effective.
Ayan Thank po, you, para Doc. po sa kasunod na katanungan. So how can farmers prevent diseases without using synthetic medicine or antibiotics? Oo. So napakadali po niyan. Follow po tayo ng napaka-strict na protocol sa biosecurity. So una po, dapat meron tayong foot bath, meron dapat din tayong hand wash. Bawal po pumasok ang mga bisita na hindi po nagkakaroon ng foot bath. In fact, sa malalaking companies, nagre-require po tayo ng paliligo. Hindi pwedeng bumisita sa veterinaryo na sa ibang farm. Kailangan niya munang maghintay ng at least 72 hours na downtime before siya pumasok sa ibang farm. So, marami tayong mga preventive na ginagawa. Pero ang pinaka-importante po talaga ay disinfection. So, gagamit tayo ng mga acetic acid, yung nakalista po sa DC9. Yun po ang ating mga disinfectants na ginagamit. Tapos, bawal po na pumasok yung tagak sa bahay ng ating mga farm, ng ating mga manok. At saka iwasan natin na makapasok yung ibang ibon at ibang hayop. So, prevention po is better than cure pagdating sa pag-aalaga. At ang pinaka-importante po ay dapat bakunado ang manok natin. Allowed po sa organic agriculture ang vaccination. So, very important. Punta kayo sa AgriVet Supply, mabibili niyo po ang B1B1, Lasota, at meron din po tayong combination ngayon ng Lasota at saka Clon na may kasamang infectious bronchitis. Pag hindi po tayo nagbabakuna, lahat po ng manok natin ay potentially mamamatay. So, dapat bakunado po siya. Lalo na pag may kapitbahay kayo na may na may mga panabong at hindi po siya nagbabakuna, then sila po ang pagkukuhanan ng inyong mga virus. So, dapat protektado po tayo sa bakuna. Alright, thank you po, Doc. For our next question po is, bakit po importante na merong access ang mga manok sa outdoor areas and natural light? Sa outdoor areas po, required natin, hindi po talaga tayo pwede sa typical caged environment. Organic production po ay natural. Dapat po mailabas ang manok para makapag-forage siya, makakakuha siya ng mga vitamins sa dahon-dahon, at saka ang vitamin D po ay galing po sa sunlight. So vitamin D ay napaka-importante po sa manok kasi pag initan ng ng sunlight yung palong ng manok natin, puproduce siya ng vitamin D. Kung hindi po ay rurupok ang kanyang buto. So dapat, at saka hindi po maganda ang kanyang shell quality. So kailangan talaga required na dapat naturally nakakalabas ang manok natin at least 6 hours a day. Maraming advantages po siya. At kaya po nila mag-manifest ng natural behavior. Lalo na po at yung dust bathing na sinasabi ko kanina ay dapat na sa labas yon at nag-manifest sila ng kakayahan na mag-extend ng kanilang wings, for example, to manifest natural behavior. Hindi po nila kayang gawin yon sa loob ng bahay. Yun po. Thank you po, Doc Noel. Para po sa huling katanungan, meron pong katanungan si Sir Redentor Dinang. Safe po ba yung golden kuhol ma-mix sa feeds ng manok, sir? Oo naman, safe siya. Kaya lang, pag galing siya sa rice fields, baka hanapan ka ng inspector ng analysis for pesticide or molicide. So maganda na hindi nalagyan ng ng mga pestisidyo yung ating rice field or kung saan man. But definitely pwede dapat 'yan kasi mataas na protina ang kuhol. In fact, sa ducks, talagang yun ang major source nila ng protein, yung mga snails, at talagang maganda ang quality ng kanilang shells. Tapos ang ating egg white at saka yolk ay made up of protein. So pag nagpapakain tayo ng kuhol, maganda yung quality niyan. Kaya lang hindi siya pwedeng ilagay sa feeds kasi siya ay basa yung kuhol. So usually ang feeds natin ay dry, naka-mash form. So kung pwede, i-process nyo muna yung kuhol. Or pwede siyang gamitin as snacks, meaning idagdag lang siya doon sa pagkain.
Ayun po, meron din pong katanungan si Miss Christine. So kung bago po namin basahin yung kanyang katanungan, kung meron pa pong katanungan ang iba po nating participants, chat nyo lamang po sa ating chat box para masagot po ni Doc Noel. So yung tanong po ni Miss Christine, is it allowed po ba na mag-undergo ng organic poultry production as well as non-organic poultry production the same as crop na meron split or parallel production? Yeah, pwede. Pwede. In fact, ito nga, so, pwede kasi na isang farm mo, meron kang nakakulong lahat yung broilers mo. At then meron ka ding isang slot or area na pwede kang mag-grow ng organic. So, pwede yun. Basta lang, yung manok na organic, meron siyang access to pasture. So, meron kang alaga dito na nakakulong na mga layers. Paproduce ka ng itlog or Pero yung papacertify mo lang yung area kung saan meron kang may naglalakad na manok doon sa grasslands, parang gano'n. Pwede yun, walang problema yun. Kasi ang ipapacertify mo ay bibisitahin siya ng ng inspector. So makikita niya na okay, ito pala yun. Bawal lang talaga na yung itlog dito ibebenta mo dahil meron ka dito, yun. Tatanggalan ka talaga ng certification kasi gumagawa ka ng hindi naaayon doon sa sa law. Tsaka pag ibebenta mo ng organic at hindi organic, 6 months imprisonment 'yon. At tsaka 50,000 fine. So gusto mo ba ng ganun, 'di ba? So sumunod tayo sa batas. Alright, thank you po, Doc. Following up po dun sa naging question about golden kohol, from Luningning, parasites from kohol? Wala masyadong parasites ang ating golden snails. Meron tayong ibang parasite, katulad ng pero usually sa baka yun nakikita sa snails. So, sa manok, wala tayong nakukuha na snail worms. More on sa problema siya sa baka. Pag umiinom sila ng tubig galing sa sapa, tapos nainom nila o nakain nila yung ibang snails, pwede sila magkaroon ng parasite. Pero sa manok kasi wala tayong ganong problem. Ang parasites ng manok are Heterachus gallinae, Ascaridia galli, sickle worms, at yun naman ay nakukuha nila sa environment. At saka mga tapeworms, nakukuha naman nila yun sa langaw at saka sa mga langgam. So wala masyado sa snails. Ayun po, last na question na po, Dr. Bell. So how can consumers benefit from choosing organically raised poultry? So organically raised poultry is something that may not be available for all, no? But pag ikaw ay cancer patient or ikaw ay nagpapagaling sa isang malubhang sakit na kailangan mo ng malinis na manok or itlog na walang residues ng antibiotics na pwedeng mag-cause sa iyo ng pangangati or mag-cause sa iyo na hindi na gumagana yung inyong antibiotics dahil sa antimicrobial resistance. Yan, dun ang papasok yung importance ng organic poultry. Kasi sa ibang mga cancer patients, pag kumain sila ng carbohydrates sa source of energy, lumalaki yung cancer nila. So sabi ng doktor, kailangan mo hindi ka pwede kumain ng carbohydrates kasi pag binigyan mo ng glucose yung dugo, talagang dadami or lalaki yung cancer. Pero pag ang pasyente ay kumakain ng itlog or karne as a source of energy, talagang mahihirapan ang cancer na mag-produce na or lumaki. Kaya unti-unti siyang lumiliit. Kaya ang mga cancer patients natin, kailangan nila ng natural eggs. Ilang trays ang kailangan nilang kainin every week. And wala tayong magpo-provide sa kanila kasi wala namang nag-grow ng itlog or karne na hindi pinapakain ng commercial. So dapat pag pinakain natin ng manok ng malinis na feeds na organic, ang produkto niya is also malinis din na pwedeng ipakain even doon sa mga allergic doon sa poultry at saka manok. Pag pinakain ko yung si Ma'am Leah, for example, with part siya ng NOAP, siya ang head ng isang division doon sa advocacy. Pag kumain siya ng organic egg, hindi siya nangangati. Pag kumain siya ng commercial egg na nabibili sa supermarket, lumalabas yung pamamantal niya. So iba talaga ang organic egg. Malinis,
walang residues, at pwede siya sa lahat. Kasi nga, isa siya sa one of the purest form of food. In fact, cheapest na nga ang egg. At pag organic pa, ang laki pa ng magiging ano niya. At saka kahit maliit lang yung porsyento ng mga gusto ng natural egg na organic, katulad nga ng mga health conscious, mga may sakit, at saka yung mga gusto lang ng ganong lifestyle, hindi pwede na dahil konti lang sila, hindi natin sila pagbibigyan. Dapat kasama sila doon kasama sila sa agriculture kung saan magpo-provide tayo ng food para sa kanila. Para yung lifestyle nila mapapaganda pa. So, organic is really important, and hopefully makakapag-provide kayo kasi the market is here. Bibili kami. Kaya lang mag-grow kayo ng organic. And mag-follow kayo sa Philippine National Standard. Alright, thank you po, Doc. If ever po na mayroon pa po tayong questions na maisip, you can still enter po sa ating chat box at ibibigay po namin ito kay Doc Noel at makakasama din po natin ulit siya bukas para po sa another topic. Maraming salamat po ulit, Dr. Noel Lumbo, sa pagpapaunlak sa amin na ibinahagi ang inyong kaalaman sa ating standards, pati na rin ang pagsagot ng mga katanungan ng mga participants in detail. Maaga po tayo matatapos at alam kong marami na tayong natutunan sa ating morning session. Pero wag muna tayong bibitaw dahil meron pa tayong kasunod na topic mamayang hapon. Sa ngayon, mag-early lunch break po muna tayo at balik tayo ng 1 p.m. for our second topic. Salamat po. See you next Salamat po, day. Doc. See you tomorrow para sa organic feeds. Bye-bye. Happy lunch po.